Ang Prime TV series na ang Lord of the Rings of Power Episodes 1 to 4 ang astig na Tagalog recap natin ngayong bisperas ng Kapaskuhan mga Huwan. Merry Christmas sa inyo at sa buong pamilya nyo mga Huwan at simulan na natin ang ating malupit na Tagalog recap. Ang layunin ng channel na ito ay upang mas maunawaan sa Tagalog at mas ma-enjoy ng marami ang mga paborito nilang pelikula at mga palabas sa maiksing oras lamang. Wala po kayong mahahanap ng mga full movie sa channel na ito dahil labag po ang mga ito sa patakaran ng YouTube nang walang hinahawakang copyright. Ang batang Galadriel ay nagpalutang ng kahangahangang bangkang papel sa ilog ngunit pinagbabato ito ng mga kalaro niya hanggang sa lumubog. Ang kuya naman ni Galadriel na si Finrod ay sinabing ang bato ay tanging pagkalubog lang ang nakikita pero ang bangka ay palaging nakatingin sa liwanag ng kalangitan bilang gabay nito. Isang araw ang lupain ng Valinor ay winasak ng matinding kalaban ng mga elf na si Morgoth pero ang malaking hukbo nila na pinangungunahan ni Finrod ay nagtungo sa lupain ng Middle-earth. Doon buong lakas na sumabak ang mga elf laban sa malaking hukbo ng mga orc ni Morgoth subalit marami ang nasawi sa kanila. Kahit naman nagapi si Morgoth ay dahil sa chief lieutenant niyang si Sauron na isang napakasamang sorcerer ay mas dumami ang mga orc ng hukbo nila at napatay nito si Finrod. Nag-iwan pa si Sauron ng kakaibang marka sa katawan ni Finrod at napangako ni Galadriel na ipaghihiganti ang kuya niya. Kasama ang ilang mga mandirigmang elf ay masugid na hinanap ni Galadriel si Sauron ng maraming dekada sa iba't ibang panig ng mundo kahit pa naniniwala ang karamihan na wala na ito. Hanggang sa nahanap ni Galadriel sa kabundukan ng Forodwaith ang isang abandonadong kuta ng mga orc. Pagpasok ng grupo sa kuta ay nalaman nilang nagsasagawa roon ng itim na mahika ang mga orc. Pagkatapos ay nakita ni Galadriel sa table ang marka ni Sauron na katulad ng nasa katawan ni Finrod kaya't napagdesisyonan niyang magpapatuloy silang maglalakbay pahilaga. Hindi nagtagal ay biglang inatake ang mga elf ng isang dambuhalang snow troll at napabagsak nito ang ilan sa kanila. Pero gamit ang espada ni Galadriel ay magaling na inatake niya ang snow troll at walang kahirap-hirap na napaslang niya ang malaking nilalang. Subalit si Thondir at ang lahat ay napagpasyahang hindi na samahan si Galadriel sa mapanganib na paglalakbay niya dahil naniniwala silang matagal nang patay si Sauron. Makalipas ang ilang araw sa kaharian ng Lindon na ang kapitolyo ng mga maharlikang elf, napilitan si Galadriel na bumalik sa kaharian kasama ni Thondir. Pero pagharap ng babae sa kaibigan niyang si Elrond ay sinabihan niya itong hindi siya magtatagal ng pananatili roon at magpapatuloy siya sa paglalakbay niya. Maya-maya ay nagdaos ng seremonya si King Gil-galad dahil sa matagumpay na pagbalik ni Galadriel at makumpirmang wala na si Sauron. Bilang pabuya ay binigyan ng hari si Galadriel ng pahintulot na makabalik sa Valinor. Maliit na pabor lang mga Huwan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Samantala sa Misty Mountains, ang dalawang manlalakbay ay napadaan sa isang sikretong kapatagan at paglayo ng mga ito ay nilantad ng mga Harfoot hobbits ang mga tahanan nila. Habang nagtataka ang Harfoot na si Sadak sa kakaibang panahon ng paglalakbay ng dalawang lalaki ay nagtungo si Eleanor o si Nori at ang iba pang mga kabataang Harfoot sa labas ng bayan nila upang kumain ng matatamis na prutas. Ngunit nang napansin ni Nori ang bakas ng mabangis na lobo sa daan ay agad na sinabihan niya ang lahat na bumalik na sa bayan. Sa sunod na eksena ang elf na si Arondir ay isa sa mga mandirigmang na-assign na magbantay sa Tirharad na isang bayan ng mga tao. Pagpasok ni Arondir sa isang tavern ng Tirharad ay nakaharap niya ang may-ari na si Waldreg pati na ang binatang si Rowan na may matinding galit sa mga elf. Gayunpaman ay lumapit si Arondir sa manggagamot ng Tirharad na si Bronwyn at makikitang may espesyal na pagtingin ang elf sa babae.
Maya-maya pagbalik ni Arondir sa Elven Watchtower nila sa Osterith ay ibinalita sa kanya ng commander nilang si Revian na nakumpirma sa Lindon na wala na si Sauron. Dahil dito ay tapos na ang pagbabantay nilang lahat sa Tirharad at babalik na sila sa tahanang bayan nila. Ilang saglit habang nasa bahay si Bronwyn kasama ang binatilyong anak niyang si Theo ay biglang nagtungo roon si Arondir dahil napagpasyahan niyang hindi umalis ng Tirharad. Kalaunan ng isang lalaki ay nagpatulong kay Bronwyn na magamot ang baka nito. Ngunit napansin ni Arondir na may lumalabas na itim na likido sa suso ng baka at nasabi ng lalaki na madalas itong naglalakad sa bayan ng Hordern. Sa kasalukuyang iyon sina Theo at Rowan ay pumasok sa bar ni Waldreg at nilabas ng binatilyo ang nakatagong isang putol na espada na may simbolo ni Sauron. Sa sunod na eksena ay sumakay sina Galadriel kasama sina Thondir sa isang barko upang makabalik ng Valinor. Paglapit ng barko sa Valinor ay nagbukas ang isang malaking nagliliwanag na pinto pero napagdesisyonan ni Galadriel na ipagpatuloy ang paglalakbay niya at mabilis na tumalon siya mula sa barko. Samantala sina Arondir at Bronwyn ay nagtungo sa Hordern ngunit laking gulat nilang makitang nasusunog na ang buong bayan. Maya-maya ay napansin ni Elrond ang isang bulalakaw sa kalangitan ng Middle-earth at kalaunan ay bumagsak ito sa Misty Mountains. Dahil sa labis na pagtataka ay nagtungo si Nori sa pinagbagsakan ng bulalakaw at nakita niya roon ang isang misteryosong lalaki. Hindi nagtagal ay nahanap si Nori sa lugar ng kaibigan niyang si Poppy pero sinubukan niyang alamin kung buhay ang lalaki. Ilang saglit ay biglang hinawakan si Nori ng misteryosong lalaki at naglutangan ang mga bato sa paligid. Pagkatapos ay mabilis na nawala ang apoy sa paligid pero bumalik ito matapos niyang mawalan uli ng malay. Pinakiusapan naman ni Nori si Poppy na tulungan siyang maalis roon ang lalaki at kahit mabigat sa kalooban ay tinulungan nitong may sakay ang lalaki sa isang cart. Kalaunan ay itinago ni Nori ang lalaki sa isang puno at napagkasunduan nila ni Poppy na hindi ipagsasabi kahit kanino ang tungkol rito. Sa kasalukuyang iyon ay napansin ni Arondir na walang kahit isang labi sa nasunog na bayan ng Hordern. Kalaunan pagpasok ni Arondir sa isang wasak na bahay ay nakita nila roon ang isang underground tunnel. Sa sunod na eksena ay habang lumalangoy si Galadriel pabalik sa Middle-earth ay nakakita siya ng mga taong mandaragat na na-stranded sa karagatan. Pinasakay si Galadriel ng mga tao sa nagawa nilang bangka subalit hindi nagtagal ay lumapit sa grupo ang dambuhalang sea creature at sinisi ang elf ng isang babae at tinulak siya nito sa dagat. Pero ang lalaking si Halbrand ay kinalas ang kalahating parte ng bangka nila bago malamon ng higanteng nilalang ang mga kasamahan niya. Paglayo ng sea creature ay isinakay ni Halbrand si Galadriel sa bangka niya. Pero nakumpirma ni Galadriel na aktibo pa rin ang mga orc dahil nalaman niya kay Halbrand na inatake ng mga ito ang Southlands na ang tahanang lupain ng lalaki. Sa sunod na eksena sa Eregion na ang bayan ng mga panday na elf, mula sa utos ni King Gil-galad ay hinarap ni Elrond si Lord Celebrimbor at nakiusap itong tulungan siyang makapagpatayo ng napakalakas na Forge Tower upang malikha nila ang Rings of Power. Upang magawa ang tower ay nagtungo sina Elrond sa Khazad Dome na isang lupain ng mga dwarf ngunit hindi sila pinapasok ng bantay. Kaya't napilitan si Elrond na hamunin ang dwarf prince sa Rite of Sagan Tarag at pinapasok na siya ng mga bantay bago niya pabalikin si Celebrimbor sa Eregion. Ilang saglit ay nakaharap ni Elrond ang kaibigan niyang si Prince Durin at kalaunan ay sinimulan na ng elf at ng prinsipe ang Rite of Sagan Tarag. Ngunit kahit pa binuhos ng elf ang buong lakas niya ay kalaunan ay hindi na niya magawang makawasak ng bato. Nang sinamahan si Elrond ni Prince Durin palabas ng syudad ay kinumbinsi niya ang kaibigan na pakinggan ang proposal ng hari nila. Ilang saglit ay habang kumakain sina Elrond kasama ang asawa ni Durin na si Disa ay sinabi niya sa kanila ang proposal ni King Gil-galad. Maya-maya ay sinabi ni Prince Durin ang proposal ni Elrond sa ama niyang si King Durin III. Ngunit walang tiwala ang hari sa proposal ng mga elf bago nito binuksan ang isang baul na naglalaman ng nagliliwanag na bagay. Samantala pagbalik ni Nori sa kagubatan ay napansin niyang nagising na ang lalaki ngunit biglang kinontrol nito ang mga kapunuan sa paligid laban sa dalagita. Pero agad na huminto ang lalaki nang naalala niyang si Nori pala ang tumulong sa kanya. Pagkatapos ay tila may nais na ipaliwanag ang lalaki kay Nori ngunit nagbibigkas ito ng mga kakaibang kataga na hindi maintindihan ng dalagita. Maya-maya ang ama ni Nori na si Largo ay pinilit na itayo ng mag-isa ang isang malaking poste ngunit biglang nabalian siya ng bukong-bukong. Sa sunod na eksena ay pinasok ni Arondir ang makitid na tunnel ng Hordern at kalaunan ay nakakita siya ng isang nilalang sa loob. Nagmadaling gumapang si Arondir palayo hanggang sa bumagsak siya sa isang sapa. Ngunit pag-ahon sa sapa ng elf ay biglang dinukot siya mula sa likod ng isang misteryosong nilalang.
Samantala si Theo ay nakarinig ng mga kalabog sa ilalim ng bahay nila at inakala niyang daga ito kaya't galit na winasak niya ang sahig. Ngunit biglang nakakita siya ng isang orc sa ilalim. Maya-maya pagbalik sa bahay ni Bronwyn ay napansin niyang magulo ang buong paligid at nakita niyang nagtatago si Theo sa pader. Nagmadaling nagtago rin si Bronwyn sa cabinet at lumabas ang orc mula sa ilalim ng bahay nila. Nang napansin si Bronwyn ng orc sa cabinet ay mabilis na sinaksak ito ni Theo sa likod at ang babae naman ay sinaksak rin ng halimaw bago ito sakalin ng binatilyo ng tali. Hanggang sa nagawang matapos ni Bronwyn ang orc at pinakita niya ang ulo nito sa mga mamamayan ng Tir Harad bago sila sabihang lilikas sila ng bayan. Samantala pagbalik ni Nori sa lalaki ay biglang kinontrol nito ang dalang firefly lantern ni Poppy. Pagkatapos ay gamit ang kapangyarihan ng lalaki ay pinwesto niya ang mga firefly sa linya ng mga bituin at na-realize ni Nori na yun ang clue upang mahanap ang tahanan nito. Kinaumagahan ay napansin ni Theo na gumapang ang dugo ng sugat niya papunta sa putol na espada at unti-unti itong nabubuo. Ilang saglit kasama ang mga mamamayan ng Tir Harad ay nagtungo sina Bronwyn sa watchtower ng mga elf sa Ostirith. Samantala sina Galadriel ay nakita ng isang kapitan ng barko na labis na nanghihina mula sa bangka nila. Sa sunod na eksena ay dinala si Arondir ng mga orc sa Southland sa sikretong camp ng mga ito at laking gulat niyang makita roon sina Commander Revian at ang mga kasamahan niyang sundalong elf mula sa watchtower ng Tir Harad. Ilang saglit ay puwersahan silang pinaghukay ng mga orc at ang iba naman ay sinabihan sina Arondir na wasakin ang malaking puno roon. Nang tumanggi si Commander Revian ay lumapit sa kanila ang superior ng mga orc na si Mugroth at binigyan sila ng tubig. Ngunit mabilis na hiniwa ni Mugroth ang leeg ng isang elf na agad na kinamatay nito at napilitan si Arondir na simulang tagain ang malaking puno. Maya-maya nang nagkamalay na si Galadriel ay napansin niyang nasa barko na sila ni Captain Elendil. Pagkatapos ay dinala sila ng kapitan sa tahanang kaharian nila na ang Island Kingdom of Numenor. Kalaunan ay pinunta sina Galadriel sa palasyo ng Numenor upang iharap kay Queen Regent Tarmiriel at sa advisor nitong si Parazon. Nag-request naman si Galadriel sa Queen Regent na bigyan sila ng barko upang makabalik ng Middle-earth ngunit tumanggi si Miriel dahil hindi maaaring makita ang barko nila sa lupain na yon. Samantala ang binatang anak ni Elendil na si Isildur ay nagsasanay na maging naval cadet sa isang barko kasama ang mga kaibigan niya. Kalaunan ay narinig ni Isildur na tinatawag ang pangalan niya mula sa isang isla at biglang nakalas ang tali nila. Pero agad na nahila ni na Isildur ang kaibigan nila bago ito mahulog sa dagat. Sa kasalukuyang iyon ay habang kumakain si Halbrand sa cafeteria ng Numenor ay inalipusta siya ng isang grupo ng mga kalalakihan dahil sa pagiging malapit niya sa elf. Pero masayang inaya ni Halbrand ang mga kalalakihan na uminom ng alak sa cafeteria at umalis siya roon na nakuha ang medalyon ng isang lalaki. Ngunit napansin ng mga kalalakihan ang pagkuha ni Halbrand sa medalyon at plano siyang gulpihin ng mga ito. Gayunpaman ay buong lakas na kinalaban ni Halbrand ang mga kalalakihan hanggang sa magaling na mapabagsak niya sila ngunit mabilis na dinakip siya ng mga kawal ng palasyo. Maya-maya ng palihim na sasakay si Galadriel sa isang bangka ay pinigilan siya ni Captain Elendil. Hanggang sa nasabi ng kapitan na natuto siyang magsalita ng lengguwahe ng mga elf nang dahil sa Hall of Lore nila. Pinakiusapan naman ni Galadriel si Captain Elendil na dalhin siya sa Hall of Lore na ginawa nga nito para sa kanya. Pinaliwanag ni Elendil na ang dating hari ng Numenor ang nagpatayo ng Hall of Lore dahil tapat siya sa mga elf. Pero mula roon ay nalaman ni Galadriel na ang simbolo pala ni Sauron ay isang mapa ng Southlands. Pagkatapos ay nabasa ni Galadriel sa isang makalumang dokumento na matapos magapi si Morgoth ay plano ni na Sauron na magtayo ng sarili nilang lupain sa Southlands na tatawaging Mordor. Pagsapit ng gabi ay palihim na kumuha si Nori ng isang pahina sa libro ni Sadak patungkol sa constellation na pareho sa ipinakita ng lalaki. Kalaunan ay iniwan ni Nori sa tabi ang bag niya upang dumalo sa malaking pagpupulong ng mga Harfoot. Ngunit agad na kinuha ng lalaki ang pahina sa bag at habang nasa likod ay binasa nito ang constellation. Subalit biglang nasunog ng lalaki sa katabing bonfire ang pahina at sa sobrang panik ay bumagsak sa kanya ang isang tent na nakita ng mga Harfoot sa di kalayuan. Pagkatapos ay hinanap ng lalaki si Nori ngunit labis na kinagalit ni Sadak ang paglihim niya sa kanila ng tungkol sa isang tagalabas. Gayunpaman ay dahil bata pa si Nori ay pinatawad siya ni Sadak sa nagawa niya. Samantala si Galadriel ay binisita si Halbrand sa kulungan at sinabing nalaman niya sa isang dokumento ng Hall of Lore na ang simbolo ng kaharian ng Southlands ay pareho sa simbolo ng kwintas niya. Kaya't na-realize ni Galadriel na tagapagmana si Halbrand ng trono ng hari ng Southlands. Kinaumagahan ay sinimulan na ng mga Harfoot ang paglalakbay nila upang makalipat ng ibang lokasyon.
Ngunit labis na nahirapang hilahin ni Largo ang wagon nila at lumapit sa kanila ang lalaki. Dahil naman sa pakiusap ni Nori ay hinayaan ng mga magulang niyang sumama sa kanila ang lalaki at tumulong siya sa pagtulak ng wagon. Sa kasalukuyang iyon ay napagdesisyon ng kalabanin ni Arondir ang mga orc gamit ang mga kadena na nakagapo sa kanila. Nang hinila ng mas maraming orc ang mga kadena nila ay agad na pinabagsak ni Arondir ang tent ng mga kalaban. Subalit pinaatake ng mga orc kina Arondir ang isang mabangis na ward at walang awang tinapos ng nilalang ang ilan sa mga kasamahan ng grupo. Pero magaling na kinalaban ni Arondir ang ward at nagawa niya itong maipasok sa mga sanga ng puno. Si Revian naman ay nagawang maputol ang kadena niya at nang lumapit sa kanya ang ward ay inatake ito ni Arondir ng sibat. Subalit biglang napana si Revian ng ilang beses ng mga orc na kinamatay ng commander at nagawang madakip ng mga kalaban si Arondir. Pagkatapos ay hinarap si Arondir sa leader nilang si Adar na isang elf rin pala. Tinapos naman ni Adar ang paghihirap ni Magroth bago atasan si Arondir na magtungo sa watchtower ng Ostirith at magbigay ng mensahe sa mga taong nanirahan roon. Sa kasalukuyang yon ay napansin ng Queen Regent ang pagbagsak ng mga puting dahon sa Numenor at biglang nilamon ng buong lupain nila ng napakalaking katubigan ng karagatan. Pero isang bangungot lang pala yun ng Reyna. Sa sunod na eksena ay pinakiusapan ni Galadriel ang Queen Regent na makipag-alyansa muli sa mga elf upang iligtas ang mga Southlanders mula sa puwersa ni Sauron. Nang tumanggi si Miriel ay matapang na nasabi ni Galadriel sa Reyna na winawalang galang niya ang pamamaraan ng mga elf at nag-request siyang makausap ang ama nito na ang dating hari ng Numenor. Ngunit galit na ipinakulong si Galadriel ni Queen Regent katabi ng selda ni Halbrand. Sa kasalukuyang yun ay habang patuloy na nagsasanay si Isildur ay narinig uli ng binata ang pagtawag sa pangalan niya mula sa kalapit na isla ngunit biglang natanggal niya ang lubid na hinihigpitan nila ng mga kaibigan niya. Dahil sa madalas na pagkakamali ni Isildur ay tinanggal siya at ang mga kaibigan niya ng trainer nila na labis na kinagalit ng mga ito sa kanya. Sa sunod na eksena ay matapos makapunta ng mga taga-Tirharad sa watchtower ng mga elf ay naisipan ni Theo at Rowan na bumalik sa bayan upang kumuha ng mga supply na pagkain. Ngunit pagpasok ni Theo sa tavern ay iniwanan siya ni Rowan dahil sa labis na takot nito sa lugar. Kalaunan ay biglang inatake si Theo ng isang orc at napilitan siyang gamitin sa nilalang ang mahiwagang espada na kinagulat ng kalaban. Pagkatapos ay lumabas si Theo ng tavern at mabilis na nagtago sa isang balon. Samantala si Elrond ay labis na natutuwang makitang sinisimulan na ng mga dwarf na tulungan silang matayo ang Forge Tower sa Eregion. Maya-maya ay bumisita uli si Elrond sa bahay ni na Prince Durin pero kalaunan ay narinig niya mula sa di kalayuan na may sekretong minimina pala sila sa syudad. Palihim na pinuntahan ni Elrond ang nabanggit na minahan pero agad na nakita siya ng prinsipe. Ipinangako naman ni Elrond na hindi niya sasabihin kahit kanino ang sekretong minimina nila roon. Pagkatapos ay binunyag ni Prince Durin na ang mithril na isang bagong uri ng mineral ang minimina nila na mas magaan sa tela pero mas matibay sa bakal. Pero dahil sa mas mataas na halaga ng mithril kumpara sa ginto ay mas uunlad ang sibilisasyon ng mga dwarf. Sa sunod na eksena ay narealize ni Halbrand na labis na natatakot ang Queen Regent sa ama niya kaya't agad na ipinakulong ng Reyna si Galadriel nang nag-request siyang kausapin ito. Minungkahi naman ni Halbrand kay Galadriel na alamin kung bakit matindi ang takot ng Reyna sa ama niya. Hindi nagtagal ay inatasan ng Queen Regent ang mga kawal na samahan si Galadriel pabalik ng Lindon, pero paglabas ng elf sa selda ay magaling na kinalaban niya ang mga kawal at kinulong ang mga ito sa selda bago umalis roon. Ilang saglit ay palihim na pinasok ni Galadriel ang tower ng dating hari na sa kasalukuyang yon ay may matinding karamdaman ngunit tila hinihintay na pala siya ni Miriel. Pinakiusapan ni Galadriel ang Reyna na ipaliwanag sa kanya kung bakit hindi siya tapat sa mga elf katulad ng ama niya. Napilitang ipaliwanag ng Queen Regent na nung inanunsyo ng ama niya na makikipag-alyansa uli sa mga elf ang Numenor ay nagrebelde ang mga tao at siya ang pumalit sa kanyang ama. Pagkatapos ay ipinakita ng ama kay Miriel ang isang palantir na kapag hinawakan ay ipapakita nito sa kanila ang matinding pangitain ng Numenor sa hinaharap. Ayon pa sa Queen Regent ay magsisimulang mangyari ang trahedya sa pagdating ni Galadriel at kapag nagkagulo ang mga tao ng dahil sa kanya. Pero nasagot ni Galadriel na mangyayari yun dahil sa pagtaliwas nila sa pamamaraan ng mga elf at hinikayat niya ang Reyna na makipagtulungan sa kanyang mapigilan ang pagbalik ni Sauron sa Middle-earth. Ngunit buo na ang loob ng Reyna na paalisin si Galadriel ng Numenor upang hindi magkagulo ang mga tao at hindi na mangyari ang crisis. Kalaunan ay bago magbukang liwayway ay sinimulan ni Theo na magtago sa maraming bagay habang hinahanap siya ng mga orc at upang makuha sa kanya ang putol na espada.
Hindi nagtagal ay biglang natagpuan si Theo ng isang orc, pero bago siya paslangin ng nilalang ay mabilis na tinapos ito ni Arondir mula sa likod. Pagtakbo ni Arondir at Theo sa kagubatan ay hinabol sila ng napakaraming orc. Matapang na pinana ng mandirigmang elf ang ilan sa mga kalaban at nagagawa niyang mapabagsak ang mga ito hanggang sa lumapit sa kanila si Bronwyn. Pagkatapos ay nagmadaling lumabas sina Arondir ng kakahuyan pero hindi na makalapit sa tatlo ang mga orc dahil sa matinding sikat ng araw. Maya-maya pagbalik nila sa Elf Watchtower ay sinabi ni Arondir sa babae ang mensahe ni Odar na tanggapin nilang sila na ang magmamay-ari ng Ostirith at dapat na mangako sina Bronwyn na magiging tapat sa kanila kundi ay tatapusin sila ng mga ito. Ilang saglit ay sinabi ni Waldreg kay Theo na alam niyang kinuha ng binatilyo ang putol na espada sa bar niya. Nasabi pa ni Waldreg na nalalapit na ang pagdating ni Sauron at mapapansin na pareho silang nagkaroon ng marka sa kamay ng dahil sa paghawak sa sandata. Sa sunod na eksena ay makikitang napalaya na si Halbrand sa kulungan habang ipinasakay na ng Queen Regent si Galadriel sa isang bangka upang ibalik na ng Lindon. Pero biglang napansin ng Reyna at ng lahat ang biglang pagbagsak ng mga puting dahon mula sa mga Nimloth the Fair Tree ng Númenor. Dahil naman sa paniniwala ng mga taga-Númenor na senyales iyon ng kalooban ng Valar God ay napagdesisyonan ni Miriel na i-anunsyo sa publiko na siya na mismo ang maghahatid kay Galadriel pabalik ng Lindon. Pagkatapos ay nag-recruit si Captain Elendil ng mga sundalo na sasama sa ekspedisyon ng Queen Regent upang protektahan ang Reyna. Pero sina Isildur pati ang mga kaibigan niya ay nagboluntaryo na sumama sa ekspedisyon at maging ang malaking bilang ng mga mamamayan ng Númenor. Dito na nagwawakas ang ating astig na palabas at nasa description ng video ang kasunod. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuurin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.